Magandang gabi na po. Medyo napagabi na bago schedule. At una po sila, nagpapasalamat ako dahil recognition po kanina, recognition po ng aking anak. Salamat sa Panginoon, mayroon po siyang honor. Salamat po sa patuloy na pagbibigay karunungan po natin, Panginoon, sa bawat anak po natin na nakakapagkamit po ng ganong mga honors na po, katibayan na sa araw ng mabuti. Ang aking pong talata na gagamitin ay ang Matthew 6:5 and 6 na ang banggit po rito, kung tayo po ay manalangin, huwag daw tayo maging katulad ng mga hipokrito. Doon kasi sa Israel, meron pong sinagogue po doon, yung sinagoga na may mga tao po doon na nagnanalangin, nagpapakita po ng panalangin nila doon po sa mga pampublikong lugar. Kaya naman sabi ng Panginoon, tinanggap na nila ang kanilang reward. Kaya sabi po ng Panginoon sa atin na kung tayo pinanalangin, pumasok tayo sa isang silid na isang sekretong bagay na gawain natin at nasa ganoon matatagpuan natin ang Ama at ang Ama mismo ang bibigyan ng reward po sa ating pong ginagawang sikreto at makabuluhang bagay. At ito po yung panalangin po. Kasi po sa malalaking mga reliyon, mga dominanting reliyon, kadalasan at karamihan naman ay dumaan po tayo, meron po sila tinatawag ng mga rosary. Tapos kakabisaduhin po yung Bagay ng Maria, Ama namin. Yung pong bawat parang beads po ating butil po ng rosary. May kaakibat po ng mga panalangin po yun. Dasal po kung tawagin nga po natin. Ito po raw po isang bagay na hipokrito. Kung sabihin, wala pong value po sa Panginoon ito na tayo po ay nagdarasal ng ayon sa programa ng tao. Hindi po sa programa at turo po ng Banal na Espiritu. Kasi po yung ganung bagay po ay tila parang programa na, kabisado na, monotonous na po yun sa harapan ng ating hipokrito na po yung mga gumagawa rin po nito. Kaya naman po mahalaga po sa atin, mga kapatid, na tayo po mananalangin, maglanho tayo ng lugar o pagkakataon na makaniig po natin ang Diyos spiritually, espiritu ang ating Diyos na buhay. Kaya naman po dito may mga magandang bagay tayong makikita na yung ganong gawain po na gagawin po natin, mismo po ang Diyos ang magbibigay ng kanlipala po sa atin ito. And usually po, ito yung isang pagkakataon sa atin na nakakapag-release po tayo ng mga kabigatan sa buhay. Lalo pagka yung one-on-one po tayo ng Diyos, napakaganda po nun. Yung talagang pinapakita po natin sa atin Diyos na higit siyang makakagawa ng mga bagay na kung saan meron po tayong kinakaharap. At yun naman po talaga ang importante po sa lahat. Naunahin po natin Diyos sa mga bagay na kung saan po inaakala po natin tila may kabigatan pa na para po sa atin. At patuloy po tayong manalangin sa Kanya. Lalo ho ngayon, ang ating po sitwasyon sa bansa po natin, hindi lang po sa bansa po natin, sa iba pang bansa, na humaharap po tayo sa paghihirap. Anong klase po paghihirap ito? Ito po yung paghihirap po ekonomiya at mga bilihin at mga panggamit po, paggamit sa pagluluto, mga masahe, pagbiyahe, mga aaral, mga nagtatrabaho, pati pilihin, pati mga ginagamit ng mga kuryente, ay maaari po na lumaki po ito. At ngayon daw po ay nasa 100 na mahigit ang kada litro ng krudo. Ngayon po mas mabigat po sa krudo ngayon ang mataas. So ganito po ang bagay natin dapat na gagawin po ay tuloy lamang po tayo manangan po. Sadyang mahirap, especially po kung lagi natin sasalpak sa isip natin ay talagang napakahirap po ng sitwasyon ganito. Everyday po ganun mangyayari. Kaya naman pagka ganito po ang mga bagay na kinakaharap po natin, mas mabuti po na pasok po tayo sa kwarto o sa isang lugar o sa isang tahimik na lugar
na makakapag-unwind po tayo o makakapagbigay tayo ng isang pribadong pakikipagnegos sa ating Diyos na buhay. Ito yung mahalaga sapagkat ito po ay nais po ng ating Panginoon. Kasi kung minsan po masyado na tayong natataranta, masyado na tayong pipiga, nape-pressure ng mga pangyayari sa buhay. Kaya naman minarapat po ng Diyos na magkaroon tayo ng pagkakataon. Kaya nga minarapat din ng Diyos na sa kanyang pong pagkakaloob sa atin ng kanyang bugtong na anak, ay nagkaroon tayo ng malayong paglapit po sa Diyos horizontally and vertically. Na tayo po ay nakakapanalangin, nakakalapit po sa ating Panginoong Diyos na buhay. Ito po importante sapagkat ito po ang pinaka-the best na paraan para po tayo ay magkaroon po ng katuguan at kasagutan sa anumang bagay na pinapanalangin po natin. Basta hilingin lang natin ang Diyos ang tumulong. Ang banal na Espiritu, sapagkat samantalang tayo nanalangin, kung minsan po hindi naman natin alam, hindi ho tayo marunong sa panalangin. At isa pa, hindi ho natin 40 ang panalangin. Mas gusto pa ng iba na kumanta, mag-umawit, o kaya naman po ay magbigay ng mga bagay na pwede niya gawin. Huwag lang manalangin. Kasi napakahirap daw po, no? Sadyang may kalikasan po tayo, hindi tayo mapanalanginin. Pero ganoon pa man po, hilingin natin sa Panginoon na turuan tayo, tulungan kung ano yung mga bagay na dapat natin ipapanalangin sa ating Diyos na buhay. So, salamat po and good evening po sa bawat sa atin.